Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, disperado na. Palasyo at Kongreso natataranta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin ito. Sawa niya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga karibin natin, unahin na po natin si eto, ang pinaka-paborito ng lahat ng vloggers, no? Siguro ko lang, I think so, no? At paborito po ng lahat ng Pilipino, no? Paborito po ito ng lahat sapagkat siya po ang mukha ng palasyo, mga kababayan. Yusek Attorney Claire Castro. Sabi niya po dito sa balitang ito mula po sa GMA News, no? Malacanang warned the public to be vigilant against fake news about the 20 pesos per kilo of rice that will be implemented in the Visayas region. Nako, lahat na lang mga kababayan, no? Lahat na lang. Hindi ba sila nagsasawa? Lahat ng issue na ipupukol sa kanila, fake news lang ang katapang tapat nila. Hindi ba nila naisip that we are a democratic country, no? Nasa demokrasyang bansa tayo. Tapos, pag magsalita ka against dito, magbigay ka ng opinion against dito, fake news agad, mga kababayan, fake news agad, no? Nako po. Wala na ba silang ibang alam? Hanggang sa pagtapos ng kanilang termino, kung di fake news na lang. Sa bagay, no, ito rin naisip ko to kanina naisip ko habang binabasa ko kanina mga kababayan that maybe they are concerned something about the fake news because they themselves are fake news, mga kababayan. Nambudol di ba? Kaya fake news talaga, binudol tayo Ang meaning kasi ngayon ng fake news mga kababayan, no? Hindi parang para sa akin, it's not about being hindi totoo, pagiging fake, di ba? Ang meaning po ng fake news ngayon sa kanila, opposition, no? Opposition po ang fake news sa kanila ngayon kasi pag mag-ano ka lang, mag-comment ka lang ng kaunting komento, kaunting salita mo lang against the government, fake news ka agad, mga kababayan. Anyway, it's their prerogatives, ganun yata na mahilig dyan Okay, well anyway mga karibin natin, 20 pesos of rice, gugulong na ngayong araw, 28 ng April, mga kababayan. Diyan po sa Cebu yata sa Cebu muna mag-uuna. Kumusta naman mga taga Cebu? Balitaan nyo naman kami kung talagang masarap, okay? Itong 20 pesos per kilo ng bigas. Alright? Ito pa mga kabayan, i-share din po natin. Itong si Speaker Martin Romualdez, talaga naman sabi nga no, may nakalimutan ko lang yung exact word, pero sa bawat problemang uusbong, di ba? There is an opportunity of business, mga kababayan. Negosyante But it is different, no? Tingnan nyo, basahin ko muna sa inyo. Martin Romualdez, pinag-aaralan magkaroon ng rice subsidy program sa halip na cash. Di ba? Ang dali-dali nilang maka-build ng opportunity. For them to gain more mga kababayan. Kasi baka nakukulangan pa sila doon sa ayuda-ayuda nila, sa akap-akap nila. O papasukin na naman po ni Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ang rice subsidy program, which is
nakikita ko based on my opinion lang mga kababayan. Alam mo naman yung level ng ano di ba? Kung for example, magsimula dito 1,000, mapapunta sa'yo, sardinas na lang, di ba? Ganon din yan dito mangyayari. Rice subsidy program, mga kababayan. Ang bilis-bilis po nila makabuild ng opportunity for them to gain more and more and more money. E ano pa nga ba ang dahilan dyan? Alam naman bigas ang i-deliver sa kanila. Kwarta yan, mga kababayan. Kwarta yan. Di ba? Grabe, grabe. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Eto, pasadahan din po natin itong si Stella Kimbo. Aba? Sabi po dito ni ex-ombudsman Morales. Kaya pala ex na ito no? Kasi ang utak mapurol din. Anyway, sabi po ni ex-ombudsman Morales, no, dito po kay Kimbo. Bihira lang ang leader na katulad ni Stella. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ha? Naku po. Huwag daw sayangin si Stella, mga kababayan, dahil bihira lang si Stella Kimbo. Sa bagay, bihira ka lang talaga. Makakita ng congresswoman na nakakabili ng mga van na pang-artista, mamahaling alas, mamahaling damit, sasakyan, di ba? Bihira ka lang makakita ng mga ganyan. Yan lang yung mga malalakas ang loob. Dahil nakasandal sa pader, kung nakasandal man sa pader, na gumawa ng kalokohan at mangurakot sa ating gobyerno. Yun na yun. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Diba? Sino to? Si ex-ombudsman Morales. Kaya ex ka na no? Kaya tanggal ka, nag-resign ka ba? Forced resign ba? Or something may anomalya ba? Ombudsman Morales. Iba ka rin mag-isip You're not thinking about the Filipino people. You are only thinking about Stella Kimbo. Why? What is the relationship between you and Stella? I'm not saying na mayroon, pero kung meron man, di ba? Who knows? Okay. Alright, mga kababayan, ang gusto ko lang i-point out dito, kasi sabi niya, huwag daw sayangin si Stella Kimbo. Ibig sabihin, iboto nyo. Hoy, kayong mga taga Marikina, shout out po sa mga taga Marikina, Stella Kimbo. Huwag nyo pong iboto. O yan, mga kababayan. Alright? Dahil baka, kasi ano to ngayon di ba? Siya ba yung di ba siya ang pumalit kay kay Saldico, di ba? Siya po ang pumalit kay Saldico, mga kababayan. Alam mo naman, pag ganun ang kalakaran, talagang kahit wala pa man, makakapag-isip ka na ng hindi maganda Alright? Okay, ito mga karibin natin, pasadahan din po natin si Castro. Sabi po ni Castro, mga karibin natin, do your oath to the people, wag kang mag-asal pusit. Aba talaga, hanggang ngayon, hindi pa talaga makapag-move on itong si Castro, no? Sabi po kasi dito, whether magkamag-anak kami o hindi, ni Yusek Claire, that is not the issue. You, BP Sara Duterte, should be accountable. Do your oath. Yan. To the Filipino people and honesty, sabi niya, and integrity, wag kang mag-asal pusit. Sorry ulit sa mga pusit yan, mga kababayan. Yan brown out tayo, mga karibin natin. So, ituloy lang natin to, no? Usapan na tayo, okay? So, eto pa, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, no? Dito po kay Stella Kimbo. Na talaga namang I don't know, dito kaya Franz Castro. Talaga naman no? Magkabatid po kayo sa asal ninyo, sa asal na pinapakita po ninyo, no? Magkapatid po kayo ni Yusek Claire Castro, no? Hindi naman po yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, it's not about the blood.
Magkapatid po kayo dahil parang magkamukha naman kayo at parehas po ang pag-iisip ninyo, no? Parang iisa lang ang pag-iisip ninyo ni Estela ni Bakit ba palagi kong nami-mention si Stella Kimbo. Na-miss natin si Stella Kimbo mga kababayan kasi paminsan-minsan na lang no? Paminsan-minsan na lang po siyang ma-mention sa mga balita. Alright? Dito po kay sino ba to? Si Franz Castro at si Yusek Castro, no? Magkapatid sila sapagkat, no? Yung kanilang mga sinasabi ay parang parehas po sila ng ugali, di ba? Madaling uminit ang ulo. At saka may pagkahawig din. Sabi ng iba, may pagkahawig din naman sila. Alright? Okay mga karibin natin, eto pa. Pasadahan din po natin ito. Kasi sabi po ni Vice President, may paalala po si Vice President Sara Duterte. No, ito po ang kanyang paalala mga kababayan sa atin. Ngayon pong darating na 2025 midterm election. Next month na po yan, ha? Okay. Narinig nyo, media, ang taong bayan kanina na ang Makabayan Party List tulad ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan Party List ay may relasyon at kinalaman sa NPA at alam ng gobyerno yan. Isa lang po ang gustong iparating sa atin dito ni Vice President Sara Duterte. Please, 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 please don't vote this party list. Kung pwede nga yung kay Doc Lorraine Badoy na lang, no? O yung kay Doc Lorraine Badoy na party list, Ipanaw party list mga kababayan, no? This is a party list of indigenous people from Mindanao, mga karibin natin. So please support Ipanaw and wag po natin suportahan itong mga hinayutak na mga na to, na mga party list na na-mention ni Vice President Sara Duterte. So ito po yan, ulitin ko. Baka magkamali at baka mailista nyo pa. Makabayan Party List, tulad ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan Party List. At saka meron pa, mga kababayan. Ito wala sa listahan pero i-mention ko na rin baka sakaling makatulong sa inyo. Sino? Guess nyo 1, 2, 3. Ay, wala. Tingog Party List ni Speaker Martin Romualdez. Please don't, no? Vote, baka nakalimutan ko lang sinasabi ni former President Duterte, no? Mapapahamak ka, di ba? Wag mo nang subukan. Wag mo nang subukan. Wag na nating subukan 'yon, mga kababayan. Subok na no? Kitang-kita naman po natin kung paano po nila gamitin itong mga party list na ito. To make more and more money of their pockets. Okay? Kaya ngayon pa lang mga kababayan, please, wag na po natin silang ilista, kung baga. Yan mga kababayan, hindi po natin mapiplay yung video but maraming salamat po. Mamaya na lang kasi nag-brown out po dito sa amin at wala po kaming internet. Alright? So mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.